Tahimik na ang mga kamay na minsang humubog ng sining. Tahimik na rin ang mga pottery wheel na minsang saksi sa bawat liko, bawat hugis, bawat kwento. Noong unang panahon, ang pottery making ay hindi lamang basta paggawa ng paso. Isa itong buhay na sining, isang sining na nagdurugtong sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Bawat piraso ay may kwento, bawat hugis ay may kahulugan, at bawat disenyo ay sumasalamin sa ating kultura. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang ating pananaw. Ngunit ayaw naming manatili sa katahimikan. Ayaw naming tuluyang mabura ang kasaysayan. Ayaw naming maging bahagi ng henerasyong tatalikod sa ating sining. Dito nagsimula ang aming kwento. Kaya't napili naming magsagawa ng hands-on pottery workshop. Hindi lamang para lumikha ng pottery, kundi para buhayin ang alaala ng nakaraan. Ito ang aming layunin. Ito ang aming kwento. At ngayon, panahon na para ibahagi ito sa buong mundo. Kaya't narito kami sa San Juan, Batangas upang ipagpatuloy at ipakita na ang tradisyon ng pottery sa Pilipinas ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi isang sining na patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Ang mayamang deposito ng luwad sa San Juan, Batangas ang nagbigay daan sa pag-usbong ng industriya ng palayok. Pinakamalaki ang produksyon sa dalawang barangay, Lebato at Palahanan, kung saan ginagawa ang mga palayok at kalan na sumasalamin sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Araw po, kami po ay mga estudyante mula sa Batangas State University, the National Engineering University Lemery Campus, taking up Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Layunin po namin na maipakita sa aming mga manonood ang kahalagahan ng pottery sa ating kultura at kung paano pa rin ito nananatiling buhay hanggang ngayon. Una po namin tanong, maaari po ba namin malaman ang inyong pangalan? Okay, sige. Ako ay si Annalisa Pangaliban. May 4 na anak, nakatira sa Sitio Padilla, Libato, San Juan, Batangas. Okay po. So, madali lang naman po ang una naming tanong. Ito po ay katungkulan lamang sa inyong shop at sa pinagmulan po na inyong shop na ito. So, una po, pwede po ba ninyong ikwento kung paano nagsimula ang inyo pong business na ito, pottery shop? Ito ay nagisnan po na ang pagpapaso noong unang panahon pa hanggang sa ngayon, anak. Ito ay minana pa ng aking mga magulang sa kanilang mga ninuno. Sa una ay hindi pa uso ang makinarya, ito ay sa pamamagitan ng mano-mano na. Manual po. So, sino po ang nagtatag ng shop at kailan ito nagsimula? Itong shop na ito ay parang kami na ang nagpagawa kami mag-asawa hanggang sa ito ay nabuo namin at namuhunan kami sa pamamagitan ng sa kaunting po muna hanggang sa lumaki at napalaki namin ang ganito. May inspirasyon po ba o kwento kung bakit pottery ang napili niyong negosyo? Oo, ang paggagawa ng paso ay isang kasaysayan na ito na pinagmamalaki ng ating bayan o ng ating mga dahil ito ay dinarayo kung sino-sino mga napunta dito at ito ay isang business na walang kahinayangan o kasayangan dahil ito ay mga material na hindi naman gaanong malaking problema at malaking gabi. Aming huling katanungan, since kami po ay puro mga kabataan, ano po kaya ang mensahe ninyo sa aming mga kabataan para sa pagpapahalaga po sa pottery at sa process po nito? Ang masasabi ko at maipayo ko sa mga kabataan ay ipagpatuloy natin ang kinagisnan at kinasimulan ng bawat isa para matutunan at may pagmalaki natin ang may pabrikahan ng paso. Ito ay isang halimbawa na makakatulong para sa lahat. So, makasaysayan po talaga ang pottery nito. Oo.
Okay, so ayun lamang naman po ang mga katanungan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa amin, pati na rin po ang inyong mga naging karanasan. Sana po ay mas marami pang tao ang makaalam at makapagpahalaga sa sining ng pati. Maraming salamat. Thank you so much po. Sa likod ng bawat paso, banga at palayok na ating nakikita ay may kwento ng tiyaga, sipag at sining. Halina't samahan kami habang ating tunghayan ang proseso ng paggawa ng pottery, isang tradisyong patuloy na isinasabuhay hanggang ngayon. Unang hakbang, ginigiling ang lupa hanggang sa maging pino at handa para gawing putik. Sa prosesong ito, tinitiyak na magiging mas madaling hulmahin ang bawat piraso. Sunod, gamit ang pottery wheel, hinuhulma ang paso ayon sa nais na disenyo. Minsan naman, mano-mano itong ginagawa gamit lamang ang kamay, patunay ng husay at kahusayan ng mga gumagawa. Pagkatapos mahulma, nilalagyan na ito ng disenyo. Dito, lumalabas ang malikhaing imahinasyon ng potter. Bawat guhit at ukit ay may sariling kwento. Kapag natapos na ang disenyo, patitibayin muna ang paso at saka ilalagay sa baga ng apoy. Dito ito nananatili ng 3 hanggang 7 araw para tuluyan tumigas at maging matibay. At para sa huling hakbang, pipinturahan ang bawat piraso upang bigyang buhay ang likhang sining. Dito natatapos ang mahabang proseso at nagsisimula ang bagong kwento ng bawat pottery. Parang ganda yan na, maliit lang. Yung galing.
na-experience naman. Saya no? Oo, to be honest, sobrang na-excite ako pero sobrang napagod din ako. Ikaw ba din? Tsaka sulit ang pagpunta natin dito kahit malayo. Alam niyo, dati, wala naman akong pakialam sa mga battery. Parang, wala, kung ano lang makita ko sa mga tindahan. Dahil ang lola ko kasi mahilig sa mga paso. Marami kaming halaman sa amin. Eh, madalas namimili ang lola ko. Wala, na-appreciate ko lang siya sa design. Wala na akong pakialam kung ano yung process. And sa pagpunta natin dito, na-realize, okay, grabe pala din yung mga ginagawa. Bago pa mabuo ang isang paso, napakaraming process, may magpagpipilig pa ng semento, pagbukoy niya, papainitan, gamit ang baga, i-designan pa, pagbubulit. Sobrang daming process at grabe, nakakapagod. Sobrang dami ng process. Alam niyo ba, akala ko talaga kanina easy lang, especially nung tayo nag-video sa kanila. Pero nung na-experience natin siya, ang ganito ng lupa at sobrang hirap. Ay, ikaw ba te? Minsan nakakapagod, pero parang sa kanila madali na. Pero nung tayo na nga nag-try, mahirap. Kasi first time pa lang nga natin, sabi nga ni ate kanina, matagal na daw sila dito, kaya madali na lang sa kanila gumawa. Siguro, pottery making is, it takes time talaga para ma-master. Kamo tayo, first time tayo, at sobrang hirap na hirap tayo. Tsaka sobrang bait din ng mga staff dito, tsaka ng mga owner kasi in-entertain niya talaga tayo, no? As in, sobrang feel at home namin. Kaya, Enjoy naman tayo lahat. sobrang nag-enjoy. At mas na-appreciate ko talaga ang pagod. Same din. Feeling ko, mismong kamay natin ang nag-ulma. Bye-bye! Ito nagtatapos ang aming kwento.